pa ang pinaka-basic na nakakalimutan nung mga abogado na ini-invoke ang 9851 na pwede kang magsuko ng mamamayan. Hindi po pwedeng basta ka magsusuko ng mamamayan. Kasi pag sinuko mo ang isang mamamayang Pilipino, and for that matter, any foreign national na residente rito, pag isinuko mo yan, ibig sabihin, tinanggalan mo siya ng kalayaan. You surrender that person and you deprive his liberty. Anong sabi ng konstitusyon na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law? Nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM. Samantala, sinabi ng palasyo na wala silang nakikitang senyales na nawalan ng tiwala si Pangulong Marcos Jr. kay DILG Secretary John Vic Remulla. Yan at iba pang balita sa report ni Cresilyn Catarong. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM si Kim Robert De Leon. Siya ay Assistant Professor ng National College of Public Administration and Governance o NCPAG ng University of the Philippines, Diliman. Inanunsyo ito ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa palace briefing nitong Lunes, Mayo 18. Pinalitan ni De Leon si Acting Budget Secretary Rolando Toledo. Si De Leon din ang magiging pinakabatang miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos. Inaasahang manunumpa sa tungkulin ang bagong budget chief sa Martes, Mayo 19. A career public servant, Secretary De Leon is recognized for his work in fiscal management, organizational reform, and digital transformation. He graduated magna cum laude and valedictorian from UP NCPAG. Nagpahayag naman ng paggalang si outgoing DBM Secretary Rolando Toledo sa naging desisyon ng Pangulo kaugnay ng pagbabago sa pamunuan ng ahensya. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Toledo na handa niyang tanggapin ang anumang pasya ng Pangulo bilang bahagi ng kanyang paninilbihan sa gobyerno. Nagpaabot din siya ng buong suporta sa bagong itinalagang DBM Secretary at nagpahayag ng kumpiyansa sa pagpapatuloy ng maayos, transparent at makataong pamamahala sa departamento. Samantala, sinabi ng Malacanang na wala silang komento sa panawagang palitan si DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Castro, wala pang napag-uusapan sa loob ng palasyo kaugnay ng naturang panawagan. Sinabi rin niya na wala siyang nakikitang senyales na nawala ng tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Remulla. Matatanda ang sunod-sunod ang kontrobersyang kinakaharap ng DILG, kabilang ang usapin sa umunoy maling impormasyon tungkol sa dating kongresistang si Zaldico. Sa ngayon, ang huling pagkita ko po na sila'y nagkausap sa aking huling, kumbaga ako'y witness, yung huling pagpupulong bago tayo nagkaroon ng briefing noong Huwebes. Wala po sa akin, personal po, ay wala naman po akong nakitaan na natanggal ang tiwala ng Pangulo kay Secretary John Vic Remulla sa ngayon. Samantala, itinanggi rin ng palasyo ang mga kumakalat na balita na maaring si dating Senator Antonio Trillanes IV o dating Interior Secretary Benhur Abalos ang hahalili kay Remulla sa DILG. Wala pa pong ganong ibinibigay sa ating mga impormasyon. Sa ibang balita naman, ipinahiwatig ng Malacanang na hindi naging issue para sa administrasyon ang dating pagkakasama ni former Iloilo City Mayor Jed Mabilog sa drug watch list ng nakaraang administrasyon, lalo't wala namang kasong naisampalaban sa kanya hanggang ngayon. Ayon kay Castro, kung may sapat na ebidensya laban kay Mabilog, ay noon pa sana ito nauwi sa pagsasampa ng kaso. Siguro kung nasa drugs watch list siya, wala po tayong personal na kaalaman dyan. At siguro kung nasa drugs watch list siya, dapat na-demanda na po siya sa ngayon. May demanda na po ba? So, walang kaso. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Cresilyn Catarong, SMNI News. Itong balita ito, Attorney Sal, maraming issue. Pero unahin ko po sana itanong yung kaugnay sa pagtatalaga ng bagong DBM Secretary. Ano pong komento ninyo sa isyong yan? Wala, hindi naman mahalaga yan. Kahit sino ng DBM, wala yan. Palaging presidente pa rin. Yan, sumusunod lang yan sa kumpas ng presidente. Yung part po, Attorney Sal, na yung issue na nawalan daw ng tiwala si
BBM kay DILG Secretary John Vic Remulla at posible daw na palitan kung papalitan siya ni either dating Senator Trillanes or babalik si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Ano pong inyong komento doon sa Kabalbalan din yun. Alam nyo, yan si John Wick. Yan ang isa sa mga saving graces ng Administrasyong Marcos. Makikita mo matino yung payag niya. Sabi niya, as far as he's concerned, hindi niya ipapatupad ang warrant of arrest. Kasi unang-una, wala naman akong hawak na warrant of arrest, sabi niya. Binigay nila sa NBI, siguro. Kasi ang posisyon niya, tatanggapin ko lang, papatupad ko lang yan kung galing yan sa hukuman ng Pilipinas. O yun, tama yun. Kasi talagang yung pinagpipilitan kasi alam po ninyo, ini-invoke palagi nila yung Republic Act 9851. Kahit na yung mga dating justices, yun ang sinasabi. 9851, yan ang applicable dyan. Kasi under Republic Act 9851, ang Estado daw ay maaaring magsuko ng isang mamamayang Pilipino na iniimbestigahan ng International Criminal Court o anumang foreign tribunal. Either isuko yan o kung bansang humihingi sa isang Pilipino kaugnay sa isang krimen na naganap sa kanila, tandadaanin mo sa extradition. Ngayon, ang tinutukoy nila yung surrender. Hindi mo maaari yun, gaya ng pinaliwanag ko na. Yung provision na yung may kulatilya. Ang unang kulatilya doon, in the interest of justice. Kapakanan ng katarungan. Kaya di ba sabi ko sa inyo, is it in the interest of justice that you surrender a Filipino charged of committing a crime against a fellow Filipino committed in the Philippines to a foreign court composed of foreign judges? Yun lang logic kagad yun. Siyempre hindi. Tanigin mo yung mga, pati yung mga justice na mga dating justices. Ikaw ba, papayag ka na isuko ka? Na kung ikaw ang nakademanda, isusuko ka na lang ng Estado? Yan ba, is that in the interest of justice, in the concept of justice in our country? O. Pangalawa, may kulatilya pa sa ilalim. Sabi niya, in accordance with extradition laws and other laws. O, madali sabi, patadaanin mo pa rin sa batas na umiiral kaugnay sa pagsuko ng individual. At ang pangatlo na pinakamahalaga sa lahat, kahit na wala na yung mga interest of justice, kahit na wala na in accordance, ito po ang pinaka-basic na nakakalimutan ng mga abogado na ini-invoke ang 9851 na pwede kang magsuko ng mamamayan. Hindi po pwedeng basta ka magsusuko ng mamamayan. Kasi pag sinuko mo ang isang mamamayang Pilipino, and for that matter, any foreign national na residente rito, pag isinuko mo yan, ibig sabihin, tinanggalan mo siya ng kalayaan. You surrender that person and you deprive his liberty. Anong sabi ng konstitusyon na no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Hindi mo maaaring tanggalan ng buhay. Hindi mo maaaring tanggalan ng kalayaan. You cannot restrain his liberty. You cannot deprive him of liberty without due process of law. Yun ang pinakamahalaga dun eh. Hindi mo basta isusuko nang wala na hindi dumaraan sa isang proseso at sinabi mo sa kanya, nakademanda ka. Anong masasabi mo dyan? Gusto kang kunin. Gusto ka naming isuko. Bigay mo kami.
ng mga pahayag mo na maaaring magbagong isip namin, yun o ang due process na tinatawag. Kaya hindi po pwedeng sabihin na surrender kasi under Republic Act 9851, nakalagay naman doon pwedeng isuko. Pwedeng isuko kung padadaanin mo muna sa proseso na tinutukoy ang Bill of Rights. Ang hirap sa inyo kasi, yung mga abogadong iba, ang pinaka-basic nakakalimutan nyo. Ang mga dinidiskusyon nyo, yung mga side issues, ano sinasabi ng batas, mga pinasa ng Kongreso, anong sinasabi ng treaty. Huwag ho yun ang tingnan nyo. Ang tingnan nyo muna anong sinasabi ng ating konstitusyon. Kasi kahit anong sabihin ng pinasang batas sa Kongreso, kahit anong sinabi ng treaty, kung ito'y lumalabag sa batas ng ating saligang batas, hindi uuubra yun. Yun ang pinaka-basic. Always go to the Constitution. Never mind the laws passed by Congress because laws passed by Congress can be declared unconstitutional, invalid, null and void. Ganon din ang mga treaties na pinasukan natin kung hindi sumusunod sa saligang batas. Ang pinaka-supreme, yun ang batas ng bansang ito. Yun ang mahalaga. Yun ang nakakalimutan nyo. Bakit nagkakaganyan ang mga interpretasyon? Kasi nga, gaya ng paulit-ulit ko na rin sinasabi, nakukulayan ang opinyon ng isang abogado, ng isang justice o dating justice o COMP o sino mang opisyal o mamamayan, nakukulayan mo yun dahil galit sila doon sa subject ng pinag-uusapan. Ayaw nila kay Sara Duterte, ayaw nila kay Bato, ayaw nila kay Duterte, kay Digong. Kaya yung mga interpretasyon nila patungo palagi sa pagkontra sa kanila. Yan ang katotohanan dyan. Pero kung objective kayo, ginagamit niyo yung pinag-aralan niyo sa batas at tinatawag na sentido común, logic at the same time, talagang tingin niyo, hindi po pwede basta isusuko mo. Ano yan, manok? O aso? Bimibigay mo lang? Tao yan na mayroong kalayaan. Yan ang pinaka-importante. Yung freedom of movement, of mobility. Liberty. Hindi mo basta po pwedeng baliwalayin yan. Hindi mo po pwedeng sirain yan. Hindi porket ikaw ang Estado. Ang Estado, ang gobyerno, kaya nga inilikha po yan ng sambayanang Pilipino. Para pangalagaan mo nga sila. To serve, pagsilbihan, to protect. Bigyan ng proteksyon. Paano mo pagsisilbihan at bibigyan ng proteksyon ng isang mamamayan? Basta isusuko mo lang nang hindi dumaraan sa isang proseso na bibigyan siya ng pagkakataon upang malaman niya kung bakit mo siya isinusuko at anong krimen ang ginawa niya. At meron nga bang probable cause na maaaring i-validate yung warrant of arrest. At the same time, mandamiento di aresto nga ito ng isang dayuhan na sinasabi na nga natin, wala kayong jurisdiction ang kulit nyo. Ito namang mga nasa kapangyarihan natin, nagmamaang-maangan, kunyari, hindi niya alam. Ay hindi, may obligasyon tayo. Obligasyon, kasasabi mo lang walang jurisdiction, may obligasyon. Sabihin mo, Interpol. Ang Interpol nga, coordinating agency lang, makikiusap lang nga. Pag nakiusap, pwede mong tanggihan. Basta sabihin mo nga, hindi kami makatanggi, obligasyon. Hindi po totoo yan. Kabalbalan yan. Gusto niya lang talaga na itapon si Duterte doon sa dahig sapagkat siya ay isa sa gabal sa inyong pananatili sa kapangyarihan. Ganon din ang ginagawa niyo kay Bato ngayon. Sa gabal din yan kasi kakampi ng mga Duterte. Ganon din ang ginagawa niyo kay Inday Sara sapagkat magiging presidente siya, mawawala kayo. At uusigin pa kayo. Pero
Pag si Inday Sara na presidente, natatakot kayo na maghihiganti. Hindi ho siya maghihiganti. Kung may nagawa kayong kasalanan, uusigin kayo, bibigyan kayo ng due process, hindi kagaya ng ginagawa nyo sa mga Duterte at sa mga kaalyado nito.